akin, hindi ko alam po anong araw to, anong oras to, ay anong araw ito binalita, pero naibalita pala ito, ngayon lang. So nakita ko yung balita mula sa Canada, sa Omni News. Naibalita pala yung mga Pilipino, actually konti lang sila kaya para sabihin na rallyista. Ano lang yun, pampalaki lang na pangalan, pero actually kung mapapansin mo kahit sa Jollibee parang 2, 3, 4 lang sila. Tapos yung sumugod sa amin, siguro sabi ko yung active is mga 6, 'di ba? So hindi mo talaga sila masasabi na mga Pilipino ay hindi welcome, no? Hindi welcome ng mga Pilipino si Pangulong Marcos Jr. at ang kanyang mga delegado kasi sabi nga natin sa PhilCom ay mainit ang pagtanggap sa Pangulo natin, ha? At hindi ko alam kung pinlano to, pero parang dahil nakita na itong mga ilan sa umatake sa atin ay kasama pala ni Vic Rodriguez, mga kapatid. Okay? Sige, punta natin ito muna ha, itong news. Okay? Online si Philippine President Ferdinand Marcos Jr. sa Vancouver. Online sa social media, patuloy pa rin ang sagutan ng ilang anti-Marcos protesters sa di umano'y mga taga-suporta ng Pangulo ng Pilipinas. Na-feel ko talaga ang tension ngayon. Grabe. Dumulong sa Omni News si Maria Facundo Lely. Siya na ang dumulog. Isa to na umamin sa mga nagprotesta sa Pangulo at may mga placard sila na talagang bastos ang mga words. Ba? Bastos talaga yung mga words. At mukhang hindi ito kinagusto ng iba nating mga kababayan diyan sa Canada, pati dito sa Pilipinas. At ngayon, sila yung napupulaan, sila yung umaalma, mga kaklit. So ito, nakita ko lang ito. So, anong oras to? Wait lang po. Yan o, July 11 eh. So kakalabas lang ito halos siguro. Okay? So, tuloy tayo. Small businesses sa Canada. Isa siya sa mga nagprotesta nang bumisita sa Vancouver si Marcos Jr. Sa kanyang public social media account, ibinahagi niya ang ilang video at larawan nila ng mga kasamahan July 3. Yan mga kaklit ha. Tignan nyo yung mga nilagay nila. Anyway, sige wait lang ha. Yan, isa to mga ka-clear. Na umatake. Tapos ayan, ang kanilang mga Marcos resign. Kita nyo na kung saan sila talaga kaalyado. Saka, di ba, pag tinanong natin, okay, Marcos resign. And what? After, di ba? What do you like after that? After resigning, if ever? What do you want? Di ba? Syempre, paupuin ang vice-presidente. Lalo pat na mga DDS pala sila. At aminado naman yata silang DDS, mga kaklir, ha? Okay, tuloy tayo. Tuloy. Saan na yung aking news? Wait lang. Yan, go. Ibinahagi niya ang ilang video at larawan nila ng mga kasamahan July 3. Subalit nadismaya siya sa kaliwat kanang pangungutya at batikos na natanggap dahil dito. Ilan pang komento ang at batikos. Natin mga picture ha. Kasi talagang hindi kami kumuha ng picture eh. Kumbaga sila rin na nag-upload or siguro yung iba nating mga kababayan na sila yung nag-picture, sila yung nag-video. Ayan, ito siya. Diba? Yan siya. At batikos na natanggap dahil dito. Ito pa, mga ka-clear. Actually, meron akong nakikita na mga posts ng iba nating mga kababayan. Ang sabi nga niya, itong mga to ay hindi naman nire-reflect ang views ng karamihang Pilipino sa Canada. So sila pa yung nag-apologize sa ginawa ng mga to. May mga makikita talaga tayo ng mga posts. So maraming salamat sa mga sumuporta. Kahit sabihin natin hindi kayo sumuporta sa amin, kailangan lang sumuporta tayo sa kagandahang asal. Sumuporta tayo sa magandang imahe ng Pilipinas. Doon na lang dapat Yan, mga kaklir, sila. Ito talaga yung nagme-megaphone. Yan ha. Sila. Pero sabi ko ngayon ko lang ito nakita kasi may nagsabi, di ba, na parang kasama si Vic Rodriguez. Tapos may nagpasa sa akin ng picture. Ilan pang komento ang nagsasabing si Lily daw ang nanigaw sa kinatawa ng Pangulo Undersecretary Claire Castro. Ako daw ang nanlait. Din ngayon, nilalait nila ako. Nag-defame na sila sa akin. Sabi ko, that's not right. So, mga kita nyo nandoon sila sa protesta. Tapos, yung mga words na yan nakikita nyo sa placard nila. Ganyan sila kabastos.
Okay? Okay, freedom of expression. Sabi natin, pwede naman na magsabi ka ng hinaing mo, yung legitimate na hinaing. Diba? Tapos ngayon, yung nag-start manlait, tapos may mga Pilipino na sumuporta kay Pangulo, sumuporta sa delegado ng Pangulo, at kayo ang binalikan, gamit din siguro yung masasamang salita. Actually, mga kapatid, hindi ko alam, pero sabi niya, nilalait siya. Tapos sabihin niya, it's not fair o it's not right. Ngayon yung masasabi na hindi right, na kayo laitin, samantalang nung kayo yung gumagawa niyan, ang saya-saya nyo. Pinost nyo pa. Pinakalat nyo pa talaga. Pinag-viral nyo para yung mga trolls dito sa Pilipinas o kahit saan troll dyan, gamitin. At sabihin nyo na hindi tanggap ng mga OFW sa Canada, si Pangulong Marcos Jr., ilan lang kayo eh. Kaya nga sabi ng ibang mga taga-Canada, hindi yan nagre-reflect sa gusto ng karamihang Pilipino dyan sa Canada. Pero yan gusto nyong ipakita. Diba? Fake news. Tapos, mga ka-clear, sige, tuloy lang natin. Yan na, tignan nyo ha. Tignan nyo. Tignan nyo yung mga runny nose at the UN. Tama ba? Maring itinanggi ni Lily ang mga paratang. Pati pangalan ko, pinangalanan na niya ako. Ang daming nakakakilala sa akin. Teka lang. Kay Pangulo ba? Naginanyan nyo. Wala ba nakakakilala sa kanya? Pinahiya nyo pa nga siya at hindi. Nais nyo pa siyang ipahiya sa bansang Canada. Kaya lang hindi kasi umubre. Nagkataon kasi si Prime Minister naniniwala sa Pangulo. Si Prime Minister Carney ang nag-imbita sa Pangulo. Diba? At yun yung gusto nyo dibain. Sana. Diba? Ang problema, mas maraming Pilipino ang nagsuporta kay Pangulo. Ilan lang kayo dyan? Diba? So, diba? Yan yung mga salita nila ngayon. That's not right. Maring Ako daw ang nanlait. Din ngayon, nilalait nila ako. Nag-defame na sila sa akin. Sabi ko, that's not right. Maring itinanggi Sa kanila, pag sila nanlalait, right, freedom of expression. Pag sila nilalait dahil sa maling ginawa nila, it's not right. Diba? ni Lily ang mga paratang. Pati pangalan ko, pinangalanan na niya ako. Ang daming nakakakilala sa akin. Ilang mga usap-usapan din ang kumakalat online. Yan mga clear. Ito. Kita niyo yung cursor ko yan. Ito. Tapos may lumapit sa akin. Napakita ko sa inyo mamaya yung picture. Nasasampahan daw ng reklamo ang mga nagwelga laban sa administrasyon. Ito. Nakaitim na ito mga clear. Yan ang lumapit sa akin. Siya ang unang tanong kung ako ba si Yusek Claire. At ninitian ko pa siya. ni Marcos Jr. sa pagbisita nito sa Canada. Nga pa, may tinan lang ako mukha. Ito, tingnan niyo na yung mga mukha nila. Ito para may picture din to. Itong naka-shades dito eh. Tingnan niyo sa Facebook. Yung Facebook yata yun ni Vic Rodriguez. Pinagmalaki niya kasi meeting niya dito eh. Okay? Yan. So ito, yan. Daw ng reklamo ang mga nagwelga laban sa administrasyon ni Marcos Jr. sa pagbisita nito sa Canada. Sa pahayag ng Vancouver Police Department, wala raw silang formal complaint na natanggap na inireklamo ang mga nagprotesta sa bisita ng Philippine President. Ayan, maliwanag Wala akong nireklamo. Kuya Montulfo, siguro maliwanag naman yan galing na po yan sa Omni News dun sa Canada. Galing na rin po sa Police Department or Police Station, police officers ng Canada na wala silang natatanggap na reklamo. Kasi hindi ko nga ginawa. Ang nagrereklamo sa kanila ngayon mga kaklir at bumabati ko sa kanila, mga kapwa nating Pilipino na hindi nagandahan ang ginawa nila. On our part, wala akong ginawa. Wala kaming ginawa ni Director Robertson. Di ba? Canada, ang freedom of expression ay isang prinsipyo na protected by the Canadian Charter of Rights and Freedoms. So bilang isang individual, whether you're a citizen or a foreign national, as a person in Canada, physical person that is, mayroon kayong karapatan na ilabas ang inyong sinasaloobin. Pero dapat ito ay nasa loob ng kwadrado ng batas. That's right, di ba? It should be within the bounds of law. Pwede naman kayo, may freedom of expression kayo, pero hindi yung hihilingin nyo mamatay yung tao, tapos mumurahin nyo ng PI kasing lutong ng mura ng iniidolo nyo si dating Pangulong Duterte at saka si Vice Presidente. Yun ang mura nila, PI. Di ba? Kuhang-kuha Kuhang-kuha nila yung ginagawa ng idolo nila. Hindi
Hindi na parte ng pagpaprotesta yun. Diba? At saka nyo, habul-habulin, diba? Kung nagpaprotesta kayo, edi doon kayo sa lugar. Diba? Hindi eh. Hindi ganoon kasi talaga yung ugali ng mga Pilipino tapos nandiyan pa kayo sa ibang bansa. Well, anyway, kasi mukhang nai-impluwensyahan sila. So, mamaya papakita natin. Kumbaga, hindi kayo nakakapinsala sa iba. May mga konsekwensya rin po ang ating pagmumura sa publiko. Halimbawa, pwede kayong balikan ng inyong minumura in a private capacity. Online, may ilan namang itinutulak na dapat daw i-deport o bawian ng status sa Canada ang ilan sa mga nagprotesta sa video. Ay nagsisimula sa isang immigration officer. Kung kayo ay may determine na tinatawag na inadmissible to Canada, pwedeng magsimula ang isang inadmissibility proceedings. Gagawan kayo ng report at hahanapin kayo at magsisimula nga po ang removal. Meron pong mga steps na kailangan masimulan. Kung ang offense po ay nasa Canada, kailangan po ng conviction. And ang nakikita nga po natin sa internet ay ito nga daw po ay harassment. Meron pong provision ng Canadian Criminal Code under Section 264. Ito po yung tinatawag nating criminal harassment. Dahil kung sila ay citizen, hindi na po sila pwedeng i-deport. Pinag-aaralan naman ni Lily kung may maisasagawang legal action laban sa mga batikos na natanggap mula Pilipinas. O, mga kliyente nyo siya pa yung malakas ng loob na magsampa ng kaso, gagawa ng aksyon dahil sa mga bumabatikos sa kanya. Samantalang kung paano sila bumatikos, kung paano sila sumunod-sunod at magmura-mura. Tama? So pag DDS, may karapatan sila na magmura at manalangin na mamatay ang isang tao. Pero pag sila lalaitin or magagalit sa kanilang tao sa ginawa nila, mali yun. At sila pa ang magdidemanda. Diba? Well, anyway, mga ka-clear. Ayan, ha? So, may nakita kasi tayo. Okay, ito. Ayan. Ito sinasabi ko sa inyo na ito yung lumapit na una. Siya. Okay? Siya yung una lumapit. Kasamahan pala ni Vic Rodriguez. Diba? Kaya pala. So, may grupo to. Meron silang ginawang, binigyan na sila ng mga libro nito ng coffee maker. Ano ba? Hindi pala coffee maker. Kingmaker. Para naman kasing, ano yun, siya ang nag-build up kay Pangulo Marcos Jr. Sa kingmaker niya. Diyos ko, parang, di pa siya kilala. Marcos na yan. Diba? Sa mga sa totoo lang, noong 2022, kapag nasasakay ako sa taxi, magtatanong ako, kasi siyempre, ang laban na lang naman doon, ang dating is, ang malakas na magkatunggali, lumalabas, si BP Lenny, saka si PBBM. So magtatanong ako sa taxi driver or girl. Tatanong namin, uy, sino boboto niyo? Alam mo siguro out sa 10 na tanong ko, 7 ang kay PBBM. So ganun siya talaga kalakas. Sa mga tao, PBBM. Diba? Sa mga clients ako, PBBM. May buo akong 7 kliyente ko, lahat yung PBBM. At sila yung nagpapagawa ng poster ng sarili nila, nang tingin ko hindi alam ni Pangulo. Gumagawa sila, poster, pamaypay, bowler, sariling gastos. Diba? Kaya, kingmaker. Ito, di ba mga kaya? Tignan nyo ito. Meron pa dito. Sarap. Ay, masarap. Sinungaling! Kaya! Sinungaling! Pangit! She's enabling the massive corruption in the Philippines. Diba, mga clear? Sino nagturo niyan? Kung ang gamitin nila si Vic Rodriguez. Diba? Tapos, itong ugali na to, mga clear, teka lang, sige. Pocketed billions of pesos! Diba? Yan, ha? Yung mukha na yan, mga ka-clear. Okay? Pocketed, billions of pesos, ha? Yeah! Dala pa yung flag natin. Maleta ka! Maleta gang, di ba DDS sa DDS, mga ka-clear? Di ba? Kamiting nila. Si Vic Rodriguez. Kaya pala. So, si Vic Rodriguez lumalabas June 27 yata, nandoon na. At mukhang nagle-lecture na sa kanila. Ang tanong ko lang, plano? Dahil mababiyahin Pangulo sa Canada? And at the same time, wala tayong nadinig na kung meron man pakisabi mga clear, baka hindi ko lang alam
wala akong nakitang salita ng pagkondena sa mga ginawa ng mga kasama niya pala sa Canada. Diba? Wala tayong nadinig na at least nagbawalan. Na wag naman ganun. Alam mo kung bakit? Kasi ito si Vic Rodriguez, mga kapatid, taga-UST to eh. Tapos doon ng UST Law. Tapos ito sa UST Law, Faculty of Law, Civil Law. Parang kaming taga-UST. Pero hindi ko na alam kung nasaan yung Christian values. Diba? Para i-tolerate ang mga salitang mamatay ka na sana. Diba? PI. Para kasing, bilang tapos tayo sa isang Catholic University. Tapos, ganyan yung pinupush mo na narrative. Parang hindi ba nakakahiya yun sa UST? Parang nakakahiya naman yung Din Nilo Divina. Din pa naman ang UST Law. Ang kapita-pitaga ng Din Nilo Divina. Diba? Binigyan pa ito ng binigyan pa ito ng testimonial dinner ng UST Law. Matapos na siya ay maging executive secretary ni Pangulo Marcos Jr. Tapos, ganito na lang ang magiging pananaw mo sa buhay. Yung mga alipores nyo, magdarasan na mamatay ang isang tao at mura-murahin ng PI, hindi nyo kinukundina. Sabi ko, freedom of expression nandiyan yan, mga kakilala. Walang problema eh. Pero yung sundan-sundan ka, mura-murahin ka, hindi protesta yun. Gusto nyo yung pababain si Pangulo Marcos Jr. para paupuin ninyo si Vice Presidente. Diba? Yun lang yung point nyo. Wala kayong pakialam sa mali. Kasi bakit? Istorya nyo yan eh. Galing yan sa inyo. Diba? Galing yan sa inyo. Para sirain ang administrasyon. Gusto nyo ipasa yung di umanong kasalanan sa flood control. Pero mga kaklir, as early as 2018, kayong mga DDS, alam nyo na nagkakagulo na ang pondo ng bayan habang Pangulo, si dating Pangulong Duterte. Diba? Nagkakagulo na yung pondo at that time na ang Pangulo ay si dating Pangulong Duterte. Diba? Kino-question na nga ni Congressman Andaya, ang DBM Secretary ni dating Pangulong Duterte na si Benjamin Jokno. Billions of pesos. Umamin si dating Pangulong Duterte na meron siyang flood control scandal. Or rather, ghost projects. Doon nyo hanapin. Nandiyan si Vic Rodriguez, pahanap nyo. Pahanap nyo. Kasi si Pangulo Marcos Jr., siya nagpapaimbestiga niyan. At talagang hinahanap mga yan. Pero naman ni dating Pangulong Duterte, wala kayong hinanap. Diba? O doon yung hanapin kasi yun yung hindi kumilos. So kaya wag niyong ipahid yung mga basura, no? Wag niyong itambak yung basura ni dating Pangulong Duterte kay Pangulo Marcos Jr. Kasi si Pangulo Marcos Jr. nagtatrabaho, nagpapaimbestiga. At yung build na yan, kung ano man yung naging anomalya dyan, itinago. Sabi ko, hanapin niyo yung 13,917 flood control projects ni dating Pangulong Duterte. Nasa na? Okay? So nakita niyo na kung si kanino pala to, mga kasamahan, kaya hindi natin masasabi, ito yung mga militante talaga na merong pinaglalaban. Diba? Kasi mga militante kahit pa paano, kahit kailan, hindi naman sila naging makagobyerno, pero meron na pinaglalaban. Social justice. Pero ito, walang pinaglalaban ito, si VP Sara.